hello everyone! Welcome to our 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at ngayon, hindi pa talaga senior. Yan ang kasama natin. Pero patuloy pa rin tayong sama-sama sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. Na-surprise kayo, no? Kasi ang kasama natin ngayon, hindi senior. Walang iba kundi si Dr. Michelle Lim. Doc Che, mag-hello ka naman sa lolos and lolas natin, titos and titas. Hi! Magandang hapon po sa inyo. Ano, batang-bata pa yung bisita natin, ano? Pero doktor na talaga siya. At ngayon, may kinalaman pa rin sa ating mga Monday series na binubuo namin, Doc Che, kasi Finding the Lost. Kasi this is in honor of Saint Anthony de Padua. At ang isang parokya natin sa Archdiocese of Manila ay nagdiriwang ng 120 years ng kanyang foundation. So gusto ko din i-quote, no, ang sinabi ni Saint Anthony de Padua, lolos and lolas. Ang ganda ng sinabi niya, compassion toward our neighbors ought to be threefold. Threefold daw. First, if they sin against us, we ought to forgive them. Second, if they stray from the path of moral integrity and truth, we should instruct them. And third, if they are in need, we must help them. So yan ay teaching, no, ni Saint Anthony de Padua. So Doc Che, nakakatuwa naman, nakasama ka namin ngayon, no? Mag-hello ka naman sa lolos and lolas natin. Hi. And titos and titas. Hi mga lolos and lolas and titos and titas. Ayan, so compassion ang pinag-uusapan. So Doc Che, ano ba ang linya mo? Ako po ay isang internist. Ayan, so lolos and lolas, ayan na, ready na sila sa mga questions nila. Nakarinig na sila ng internist. Ako, sabi nila agad, ako ready na ako sa mga questions ko. So Doc Che, talaga bang una ay pinangarap mo bang maging doktor? Actually po, pagkatas kong gumraduate ng psychology sa DLSU, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi wala naman akong special talent. No? Hindi din po ako magaling sa math. Tapos, ayun, kaya po pumasok ako ng med school sa UST. And ngayon ko lang po na siya na-realize na dito pala ako dapat talaga papunta. So Doc Che, nakakatuwa ka naman. Cool na cool ka naman talaga ng pagsasabi, no? Na wala ka naman talagang balak, no? Parang hindi mo lang alam ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pero hindi naman biro na mag-entrance exam sa UST Medicine, di ba? At pumasa ka doon. So, ibig sabihin, mukhang may trabaho ang Diyos doon sa napili mo na gagawin sa buhay mo. Pero nung mas bata ka, ano ba naman ang dream mo? Dream mo ba talaga yung naggagamot-gamot ka? Wala talaga yan sa bokabularyo mo? Gusto ko lang pong maging cashier. Kasi pumipindot ng ano. At saka po, Starbucks barista. Yan ang laro-laruan mo noon, ganun yung mga fantasy mo noon, na pan-Starbucks na talaga, lolos and lolas, ibig sabihin bata pa talaga yung kakwentuhan natin ngayon. Kasi tayo, nung maliliit kami, bahay-bahayan, teacher-teacheran, yan lang ang mga ginagawa namin, pero ikaw cashier, as in may pera agad na involved, di ba? So yan yung bata ka. Pero eventually, sabi mo, nag-psychology ka muna. Bakit naman yun ang napili mo? Without knowing na magiging pre-med mo. Pre-med. Gusto ko lang din po yung, kasi ang alam ko yung psychology before, sila yung nag-hire ng tao, so mayroong kang communication, skills, mga ganun po. So parang ang akala mo nasa HR world ka, parang ganon. So ngayon, di-deal ka pa rin naman sa mga tao. Kaya lang, mga pasyente na yung dinidil mo. So nakakatuwa naman kasi walang age reveal dito kasi batang-bata ka. Yung iba namin, may age reveal sila kasi mga pang-seniors na sila. Kaya makakahinga ka na ng maluwag. So meron bang naka-influence sa'yo? Siyempre, nung tinutuloy mo na, pumapasa ka na talaga, di ba? Kahit ang hirap-hirap. Pero meron ka bang mga tao na models sa buhay mo? Na sabi mo, someday magiging ganyan din ako?
Actually, nakita ko na yon nung nag-train na po, papuntang specialist na specialization. Kasi nakikita ko po how successful they are, ganyan, and paano din yung feelings of fulfillment kapag yung patients ay gumaling or nagpapasalamat sa doktor, gano'n. So, yun po yung mga nakita kong dapat. Pero kasi sa family po namin, ako talaga yung unang doktor. So parang wala kang susundan kasi ikaw ang susundan nila ngayon, yung standard na yon. Pero 'di ba may specialization? So paano ka napunta sa internal medicine? Kasi 'Di ba po, choice nyo yan? Kayo yung Yes. pipili talaga? yes, kung saang path ka pupunta. First choice ba ang internal medicine sa'yo? Yes. Oh. Kasi gusto ko po yung mag-deal sa mga adults po talaga. Una, ayoko po, parang hindi ko kayang forever na makasalamuha yung mga pedya. Kasi nahihirapan po ako na utusan sila. Like, So, ibo nung kamay dati bibig. kasi, nung nagjo-duty kayo, di ba Ako, natikman nyo lahat yung lahat. department na yon? So, during that time, pag nasa pedya ka, may difficulty ka. Ako, nahihirapan ako, hinga ka malalim, mga ganon. And mas na raramdaman ko po na mas meron akong time and space na mapakinggan yung mga realidad ng buhay ng mga adults kasi mas kaya nilang magsabi sa akin. And yun po yung nagustuhan ko. Na aside from yung mga comorbidities nila, yung mga sakit na talagang pinunta nila sa clinic, mayroon din akong natututunan tungkol sa realidad ng buhay nila. So, Doc Che, no, allow me to call you Doc Che, pero Doc Michelle po siya, ha? Pero ang dami yung Dr. Michelle Lim, no? So, pag sila ay nag-google, ang dami nila malaman kung sino ka doon. Pero ang ganda-ganda ng face mo, hindi mo ba binalak na mag-derma? Kasi yung skin mo talagang glowing. Hindi. Wala rin nag-alok sa'yo ng mga doktor na, ano ka na lang? Mas gusto ko derma ka pong, na lang, ganon. Mas gusto ko pong malaman yung mga hypertension, diabetes po talaga na parang sa tingin ko po, mas doon ako makakatulong. Ayan. So, lolos and lolas, parang kinikilig na kayo, ha? Alam mo, ibang level kasi, Pag bata-bata, pag sinabi nating kilig, romance yun. Pero sa program namin, dahil lolos and lolas, titos and titas ang kasama, yung kilig factor nun, pag nalaman nila tungkol dyan sa mga pagtaas ng uric acid, blood sugar, and everything, ay nako, parang yan ang inaabangan nila talaga. At ngayon, knowing you, sa internal medicine, meron pa bang sub-branches yan? Meron po. So, merong cardiology, pulmonology. Ayan yung sa puso. Yes. Tapos, Pulmonology sa lungs naman. no, nephrology sa kidneys, oncology sa cancer, meron din yung endocrinology. endocrinology sa diabetes po, at saka sa thyroid. Ayan. So, mamaya aabangan natin si Doc Che kung saan ba siya doon kabilang. Pero ngayon pa lang, Doc Che, ang dami na nilang katanungan at aabangan po natin, sasagutin ni Doc Che ang mga general questions ng lolos and lolas natin. We'll be right back. Hello. Kanina lamang pinagkwentuhan natin na may threefold aspect, no, yung mga instructions sa atin ni Saint Anthony, pero in general, it is all about compassion. At ngayon, ang bisita natin si Doc Michelle Lim, na full of compassion dahil ang pinili niya ay internal medicine para mas makarelate siya at kaya niya mag-deal well with the patients. At alam ko, habang tinatype niyo ang inyong mga questions, may iba muna akong katanungan. Doc Che, ang katanungan ko is between Saint Anthony and the aging community. Do you have any idea bakit close ang mga matatanda kay Saint Anthony de Padua? Kasi nung mga naunang episodes namin na pagkwentuhan yung dahil nga finding the lost, pag may nawawala. Pero ikaw, any idea bakit ang mga matatanda close din kay Saint Anthony? Actually, di ba siya po yung patron saint of lost things. So, yung mga, parang part naman ng normal aging, yung
yung forgetfulness na nakakalimutan mo kung saan mo nalagay yung susi or yung salamin mo, ganyan. Pero as we age, as we get older, nag-iiba din po yung meaning ng loss. Like, pwedeng loss of your usual routine. Na dati kaya mong pumunta sa palengke, maglakad, mag-isa. Pero ngayon, dahil masakit na yung paa mo, masakit na yung balakang mo, hindi mo na din kayang magbuhat ng mabigat papuntang palengke. Or loss din ng previous role. Kung dati, breadwinner ka, ngayon, na senior ka na, pwedeng retired ka na or nagstay ka na lang sa bahay, mga ganun po. So, pwede rin yung loss of yung a loved one. Nagkakaroon po ako ng patients na yung kakamatay lang din ng spouse nila, tapos dadaan po sila sa clinic, hindi lang para magpa-check up ng nararamdaman, kundi kailangan po nila ng kausap, ganyan. So, yung pagpunta po sa simbahan with the intercession of Saint Anthony na pagdadasal and paghingi ng tulong sa kanya because of a loss, nandun po yung sense of parang dun ka kakapit kasi yun yung something na stable para sa'yo. Kasi hindi mo na masandigan yung health mo pag senior ka na, hindi mo na masandigan yung mga ari-arian mo, mga family mo. So, doon po sa simbahan, yun yung something stable So, and Doc Che, familiar. napakaganda naman. I have a beautiful realization in behalf of our elderly na tama pag unti-unti, mawawala at mawawala yung youthfulness, Yes. mawawala at mawawala yung strength, mawawala at mawawala yung agility ng isang tao. Ang ganda naman. So, totoo nga, pagka dumapo ka sa point na yun ng buhay mo, hahanap ka nga ng kakapitan. Kasi nawala eh. And it's a natural way of losing, di ba? Hindi lang losing weight, wag nyo na akong tignan, di ba? Madali yun eh, yung losing weight. Madali in a certain sense. Kasi di ba, medyo decision mo yan eh. Pero yung mga kinwento mo, in-enumerate mo, that is something out of our control. It's beyond us eh. True. Na kahit gusto mo pa, pero wala, hihina ka talaga. At nakaka-relate yung lolos and lolas natin, Doc Che, tama ka, yung sabi mo na usual na routine mo, doon pa lang, it rings a bell na parang, ay oo, yung dating kinakaya kong maghapon na gagawin, ngayon, hindi ko na kaya. It takes time. Magdadalawang oras, 2 araw ka talaga. Yung dati siguro nakaka-drive, yung lolos natin, dinadrive nila ang mga apo. At a certain point, biglang, teka muna, hindi ko na kaya. Bigyan nyo na ako ng driver. Hahatid pa rin ako sundo, pero kailangan ko na ng alalay. So, Doc Che, yung trabaho mo pala, hindi lang gamutin yung internal. Mas interior pala yung mga nagagamot mo kasi the loss of a loved one. Can you empathize? Ikaw, naranasan mo na rin ba the loss of a lolo or a lola in your life? Yes, at saka yung father kid din po. Pero ngayon po kaya ko nasabi yung mga yon kasi yun yung experience ko sa charity clinic. So, nandun po ako sa charity clinic ng Saint Anthony and most patients na pumupunta doon, mga senior na po. And nakikita ko po doon, aside from nga doon sa mga usual na problems nila like diabetes, heart problem, hypertension, mga arthritis na buong katawan na yung masakit, ganyan. Hindi na yung mga spot-spot, Oo, buo hindi na talaga. Buong katawan na, hindi na matagal yung, nagiging matagal po yung usap namin kasi mas nakapakinggan ko sila. So, and sila din po, natutuwa din po sila kasi mas present po ako doon at saka mas responsive sa mga nangyayari sa kanila na mag-isa na lang pala sila, walang sasama sa kanila papunta sa clinic, na yung mga gamot na ire-reset ako, maghihintay pa sila ng pension para mabili. Or yung iba po, meron din mga homeless din pumupunta and mga senior din po na homeless na naghihintay ng tulong from DSWD para mapagawa yung mga laboratory. So, Doc Che, dun sa charity clinic na yun, sabi mo nga, mas majority yung mga matatanda.
Tapos, paano yun? Saan ka nang gagaling o how do you deal with it na may isang pasyente, sabi mo, iintayin pa niya yung pensyon para lang mabili niya yung piniprescribe mo. So pag laging ganun yung kwento, paano ka? Siyempre, hindi ka na objective, naaapektuhan ka din. So how do you take it? Well, actually po, ayoko na din sanang sabihin, pero yung charity clinic namin ay charity clinic talaga. Meron po kaming mga gamot na pinoprovide doon, and ako po, yung kunyari homeless or talagang nakita ko na wala, sa akin po manggagaling yung ano. Pero okay lang naman po yun. Na-reveal ko tuloy ang hindi dapat ma-reveal. Kaya nang gusto ko kasing maintindihan, no, na of course you get affected. Kasi una-una charity clinic nga eh. Kung wala ka nung compassion ni St. Anthony, you wouldn't give your time. Kasi alam niyo, lolos and lolas, sa doktor, time is of the essence pagdating sa gamutan ng mga pasyente. Unang-una, pag private practice ka, di ba? Kailan mo accommodate lahat, yung appointment na yan, yung nakapila sa'yo. Pero sa charity clinic, meron ka pang on the side eh. You have to be there, yung presence mo, na maintindihan muna talaga nung kausap mo. So, there is so much compassion. Kaya frustrating nga na meron kang magandang gusto para sa kanya pero hindi naman niya maiinom, di ba? So gagawan mo na lang talaga ng paraan. So kumusta naman ang mga lolos and lolas natin? Balik ba sila ng balik para makita ka at makakwentuhan? May suki ka na ba? Ako, kilala ko na pati yung buhay nila, pati yung mga pamilya nila. Sa charity clinic lang kasi nga doon po ako merong time. And actually, common po yung mga kina-complaint nila eh. So, yung unang-una, yung parang sex bomb, sakit ng ulo, sakit ng bewang, masakit yung tuhod, lahat. Tapos, kasunod na doon, yung walking difficulties. Tapos, meron din, syempre, yung mga hearing at saka visual problems, na lahat yon nagko-contribute sa pwede silang matumba, yung increased risk ng fall, ganyan po. So, actually, pare-pareho lang din po sila ng mga complaints pabalik-balik lang. Pero pinaka-common po yung may masakit sa katawan nila. So, Doc Che, ibig sabihin, more than the maintenance no, ng medication, mini-maintain mo na rin ang iyong relationship with them. So, lolas and lolas, that is compassion. Hindi na yan profession. That is compassion because somehow, dito rin nahanap ni Doc Michelle Lim ang kanyang mission in life. So, magbabalik tayo at promise, tatanungin ko na sa kanya yung mga pinapatanong ninyo tungkol sa inyong consultation. We'll be right back. Hello, hello, hello! Nagbabalik tayo dito sa ating 20%. Ang magpapatuloy tayo sa ating kwentuhan with Dr. Michelle Lim. So, Doc Che, nakakatuwa lahat ng mga sinabi mo kanina. Very St. Anthony yung nangyayari sa'yo. Si St. Anthony de Padua ay full of compassion. So, meron siyang pagkiling. Pag sinabi may pagkiling, nagsaside siya talaga with the poor. At yun yung binigay ng Diyos sa'yo as a gift. Sa habang nakikinig ako sa'yo, parang regalo rin ng Diyos sa'yo yung being involved in the charity clinic. On the onset, parang ang dating, ikaw yung gift sa charity clinic. Kasi you are giving your time for free. Di ba? Yung expertise mo, binibigay mo for free. Pero at the end, di ba, parang it's also a gift to you ng ating Panginoon. So, marami ka bang, how are you inspired? No? Every time you go to the clinic, ano rin naman ang na-offer sa iyo ng mga pasyente mong mahihirap? Wala na nga silang kakayahan eh, di ba? Hindi ba nai-eat up yung time mo, nai-eat up yung pagod mo, nai-eat up yung patience mo, hindi ba ganon? Actually po, kasi sa community, meron kaming palaging kinakanta na song, yung What Can I Give Back to the Lord for all His goodness to me. Ay, no. At saka palagi din po kami nire-remind ng catechist and ng mga presbyters na nag-guide sa amin, tsaka ng mga nasa older communities din, na kung meron kang natanggap na regalo mula sa Diyos, may dahilan din para magbigay ka ng regalo sa iba.
Ayun. Tapos, so, nung una, akala ko parang, kasi nga, ni-recruit lang ako ni Doc Jackie, yung previous na, ano ninyo, guest. Oh, lolo si Lola sa kakatapos pa lang ni Doc Jackie, naalala nyo. Ni-recruit niya ako nga dun sa charity clinic. Tapos hanggang sa, na-realize ko na lang na na-enjoy ko na siya. Kasi nga, yun, nandun yung yung parang reminder sa akin, bakit nga ba ako naging doktor? Doon ko mas nararamdaman kaysa doon sa fast-paced na usual na clinic. And actually, sinasabi ko din sa iba na sa totoo lang, doon ako sa charity clinic nakakatanggap ng mga, yung kahit wala silang maibigay kasi nga charity clinic yon, so wala silang pang doktor, wala silang pambili ng gamot. Hahanap sila ng paraan para makapag-thank you din sa akin. Kaya yun yung nakaka-touch ng puso ko. Bibigay sila pandesal o kaya yung mga gulay, yung mga ganun po. So dun palagi, kahit na anong kung wala na, ayaw ko nang tanggapin. Kasi pwede namang pangkain na lang nila yon, pero gusto po talaga din nilang magbigay. So, ibig sabihin, Doc Che, you find meaning in it. Kasi yung mga tao ay grateful. So, ang isa, lolos and lolas, kahit wala tayong pera, no, but there are different ways of sharing our gratitude or showing our thankfulness to the people around us. Like in your case, di ba, pag-iisipin, pag-iwi-weigh natin. Kasi ang tamis-tamis pag sinasabi mong charity clinic. Pero kung tutuusin, kakapunta mo sa charity clinic, may nawawala sa'yo. I mean, professionally speaking, di ba? Bawat oras na nilalaan mo doon, may nawawala sa yung pasyente, may nawawala sa yung professional fee, and yet you continue doing it. Tapos ito nga, sabi mo, ina-expect mo wala nang kayang ibigay, pero sila pa yung bigay ng bigay sa'yo. Yes, tama po. So, where do you go from here? Nung nag-charity clinic ka ba, binigay mo na agad yung schedule mo? O nag-start ka muna na unti-unti hanggang nakita mo na lang yung sarili mo na on a regular basis ka na nagbibigay ng panahon? Nung una, tinatamad po kasi akong gumising ng maaga. So, yun ang weakness. Hanggang sa dulo na po, na iisip ko na pag tinatamad akong gumising ng maaga, ay, yung pinabalik ko last week, baka nandiyan na ulit, baka paano na yan. So, ayun po. At saka, dun po talaga ako nakahanap ng fulfillment. At saka, masaya po talaga ako. So, how often do you do the charity clinic? Actually, once a week lang po, every Tuesday. So, Tuesday ay araw talaga ni St. Anthony. So, yun lang ang charity, open ang charity clinic. No. Sa ibang days po kasi, nandun sina Dominic and Jackie kung gusto nila ng dental care. Meron din pong nag-aalaga ng mga bata, si Dr. Argo. So iba-ibang araw, Yes. iba-ibang araw. Pero ikaw, Tuesday kanila, matatagpuan doon. So dadagdag na naman yung mga pasyente sa'yo. Pero nakakatuwa. Ano karaniwan yung mga sakit ng mga matatanda na dapat nating ma-address? Either you want to prevent them or you want to address them. Now, I'm giving you the floor to our lolos and lolas. Okay. Pinaka-common po yung hypertension. No? So, ang usual na akala ng mga tao, ma-detect mo yung hypertension dun sa laboratories. Kaya palab lang sila ng palab, pero hindi check yung blood pressure. And akala nila once na na-treat na yung blood pressure ng 1 month na check mo na normal na, okay ka na. But no, ang hypertension po is a chronic disease. So hanggang tumanda ka po, hypertensive ka. Pwede na lang ma-adjust yung gamot pataas ng dose or pababa ng dose. Depende sa diet and lifestyle mo. So yung diet po ng mga hypertensive, ideally, yung mababa sa asin at saka mababa sa mantika. And ideally din po nakakapag-exercise ng mga 30 to 45 minutes, 5 days a week. Yung diabetes din po is very common. So, madalas wala pang sintomas. And yung diabetes magkakasintomas kapag matagal na siya. So, mas maganda po kahit wala kang nararamdaman, kahit once a year, mag-check ka po ng iyong sugar at ipapabasa niyo po doon sa doktor. Kasi, yung mga complications po ng diabetes,
kagaya ng pagbabara lang ng lahat ng ugat sa katawan, especially yung mga maliliit na ugat. Ang magiging complication is pagkalabo ng mata hanggang pagkabulag, pagkasira ng kidney hanggang pwedeng magdialysis, pagkabara ng puso, atake sa puso, pagkabara ng utak sa brain, kaya magi-stroke, or bara ng ugat sa legs, kaya mapuputol. Lahat yon pwedeng ma-prevent kung magkakaroon ka ng annual check-up. Ayan, Doc Che. Naku, tuwan-tuwa na naman ang lolos and lolas natin kasi na-remind sila. Kasi minsan mga impostora, no? Ang lolos and lolas na kunyari lang, di ba, na okay siya. Wala ako nararamdaman, di ba? Pero hindi nyo alam basahin ang sarili ninyo, lolos and lolas. Salamat sa pagtulong sa atin ni Doc Che. Huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong next Monday. Sana, Doc Che, tuloy pa natin to kasi nawa-warm up pa lang sila lolos and lolas about the sickness na mga binanggit mong hypertension and diabetes. So next Monday, Doc, sana bumalik ka pa uli. Huwag ka muna mag-charity clinic. Kami muna ang itcha-charity mo. So magbabalik po tayo next Monday with Dr. Michelle Lim. Pero ngayon, hindi muna siya Dr. Che. Siya muna ay magdadasal na kasama natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for inner peace. Saint Anthony, faithful servant of Christ, you offered comfort and consolation to all who came to you in times of trouble. Pray for them now, that they may know true peace of mind, heart, and soul. Help them to grow in faith, so that they may be free from all the useless and needless anxiety in this life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord And give Him So thanks. thank you very much, Dr. Che. We'll see you again on Monday. Bye-bye.